Okay, mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa Pinas News Insider. Nasa description yan. I-subscribe niyan dahil nagatid po yan ng balita patungkol po sa Pilipinas kung mahal. Ito ang title, Just In. Grabe, ang galing ni Marcoleta. Nilusob ang palasyo? Question mark ha? Question mark, ibig sabihin tinatanong. Huli kasinungalingan ni Claire Ruiz BBM. Yan. Ayan po ang title na galing sa Pinas News Insider na ating panonoorin at bibigyan ng reaksyon at opinion. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, simulan na natin anong meron dito. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright. Ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos magpadala ng liham ang Presidential Communication Office sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang bet ang nag-iisang magaling na reporter na siyang tila nagbulabog sa lahat ng di umano'y kabulastugan ng gobyernong Ngagba at sa lahat ng di umano'y kasinungalingan ni Malacanang spokesperson Claire Castro at ang magaling na reporter na iyon ay walang iba kundi si Eden Santos ng Net25. Ito ba yung sinasabi nila na inalis na daw dyan? Hindi sa trabaho hindi na po siya makakapagtanong dyan. Para po sa lahat ng mga nagtatanong dyan na nag-i-interview din, oy, mahiya naman kayo, ba't hindi kayo makapagtanong ng katulad ng mga tanungan nito? Dahil takot kayo? Trending ko si Ate Eden. Hindi na ho nakatiis ang Malacanang, tama ba? Hindi na ho nakatiis sa mga tanong. Ito lang po ang babaeng merong bayag. Ibig sabihin merong tapang. Nasaan yung iba? Hindi nyo kayang magtanong ng ganon? Baka kasi nililimitahan kayo ng mga boss nyo. Eto, unlimited. Di ba? Tuloy tayo. Idinahilan umano ng PCO sa liham ang aniyay paglabag umano sa coverage protocol ni Eden Santos na biglang nagkaroon ng labag na. pinapitan si Pangulong Marcos Jr. sa isang event sa Tarlac. Ayon sa ilan na itinalagang mamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan umano ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban kung siya'y pinag-iinitan ng mga officials. Alam nyo, itong administrasyon ngayon, marami ng mga nagagawa na nakatawa-tawa. Ewan ko lang kung AI yun o hindi Sa bagay, sana hindi totoo. Yung iipunin yung tubig, yung katatanim lang, tapos aanihin agad. Flood control, nabangga kasi yung ganun lang. Tapos biglang nagbalat. Sa bagay, baka hindi ganun yun. At kung ano-ano pang nakakatawang mga nakikita ho natin. Pagbukas mo ng pinto, wala namang krimen, payapa naman. Sabi ng Claire. Kinuha yung budget doon po sa PhilHealth, binawasan, pinunta doon sa, ano ba yun? Yung paggawaan ng mga tulay, ganyan. Kasi daw, para may tulay daw yung mga emergency. Ano pa ba yun? Magpinsan. Hindi naman daw sila magpinsan. At kung ano-ano pa. Tapos ngayon, magtatanggal sila. Malinaw na po sa mga kababayan natin yung mga ginagawa nila. Hindi na po tanga-tanga ang mga Pilipino. Kung meron pa man mga naniniwala sa kabila, ewan ko lang, tingin ko gising na rin ang kanilang kaisipan. Yun nga lang, hindi po sila makaimik dahil nga po baka binabayaran. Baka lang baka. Kaya kailangan na nilang ituloy na lang ang trabaho nila. No, so ang ipinamumudmod sa kanila galing doon sa para sa aking kasamaan, para sa akin. Maliho yung ganyan. Tapos ngayon reporter, tama ba yung nagtatanong? Dahil porket laging nadadali siya, tapos biglang tatanggalin, mag-iisip ng mga kung ano-anong dahilan. Labo. Anong isipin ng mga taong bayan? Oo, dapat lang tanggalin siya kasi iba tanong niya. Hindi. Lalo lang pong natatawa yung mga kababayan natin.
Di ba? At Senatorial-elect Rodante Marcoleta, Ayan tila na. binasag na ang katahimikan at matapang na nagsalita na sa publiko at tila sinampal ng katotohanan. Di Yun. man pinangalanan, ngunit tila nasapol ng kahiyan at katotohanan ang di umano'y kasinungalingan ng Presidential Communication Nako. Office ni Marcos Jr. at ang spokesperson ng Malacanang na si Attorney Claire Castro. May naalala pa ako dito, no? May mga natulungan daw. Tapos hinihingian ng data kung saan banda yung lugar, hindi niya na masabi kung saan. Bibigay na lang daw niya mamaya. Sino nakapanood nun? Try ko mamaya hanapin yun, ha? Gaano kaya katotoo ang balita na ito, mga kababayan? Yes. Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Pinas News sa aming Insider. channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell Yes. para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At Yeah. ito na nga, mga kababayan, Pag nagsalita siya, no, yung acting niya, kala mo talagang matalino. Sobrang talino mo! Sobrang talino mo! Tatanda ang ilang beses nang nag-trending sa mundo ng social media at napansin ng taong bayan ang tila palitan ng tanong at sagot ni na Eden Santos at Oo. PCO Officer Attorney Claire Castro sa mga press briefing ng palasyo at Yes. tila ilang beses ding halos hindi makasagot at tila huli sa sariling bibig ang di Oo. umano'y mga kasinungalingan ni Claire Castro. Matapos ang nasabing pagpapatanggal kay Eden Santos ay Naka. agad na umalma-umano ang Net25 sa Yes. hirit ng PCO. Samantala, ito daw ang umano'y naging video na pinagbasehan ng Malacanang upang sana'y tanggalin ang magaling na Net25 journalist na si Eden Santos. Ito ang video ng ma-ambush interview ni Eden Santos kay Marcos Jr. Pagmasdang mabuti, ito raw ba ang dahilan kaya't ipagpapatanggal na kaagad as palace reporter si Eden Grabe, Santos. Ngunit pansin ng ilan sa ating mga kababayan na tila kitang-kita nga raw na ayaw nila kay Eden Santos dahil Yes. di umano sa kanyang mga katanungan na siyang hindi umano nasasagot ng wala sa hulog ng inyong spokesperson na si Attorney Claire Castro. Yes. Kaya't welta tuloy ng ilan sa ating mga kababayan ay tila ito na ang inyong nahanap Mula July na butas 1? upang mawala ang tinik sa inyong mga lalamunan. Kaya't welta tanong pa ng taong bayan, bawal na ba ang ambush interview o ang biglaang pagtatanong kasi dapat ba Kaya memorize ang magiging sagot ni Marcos Jr. Hindi nga ba't mababaw at nakakatawa dahil lamang sa video na iyon ay tatanggalin na kaagad ang nasabing reporter ng Net25 na si Eden Santos dahil tila pansin at alam na ng taong bayan na tila matagal nang pinag-iinitan ng Malacanang ang reporter na ito, lalong-lalo na di umano itong si Attorney Claire Castro. Kaya malaking tanong tuloy ng taong bayan, na violate ba talaga ang protocol o baka naman gusto nyo lang talagang matanggal ang tinik sa inyong mga lalamunan? Walang ibang nakakagawa niyan. Si Eden lang. Kasi yung iba, sa tingin ko, pinagbabawalan ng mga boss. No? So ano pang paniniwalaan? Bakit hindi nyo kayang, alam nyo, kaya nyo rin naman sanang gawin yung ginagawa nito, kaso nga lang, takot kayo. Takot kayong mapagalitan. So, wag nyong sisisihin ang taong bayan kung bakit wala nang halos tiwala sa mga bias media. Matapos ang balitang ito, hindi naman nakapagpigil at matapang na nagsalita na sa publiko ang magaling na senatorial-elect na si yari. Rodante Marcoleta na siyang tila nagpamulat at sumampal ng katotohanan sa Ayun. lahat ng gustong matanggal at malipat ang tinik sa lalamunan ng Malacanang ang magaling na reporter na si Eden Santos. Narito at sabay-sabay nating panoorin ang full video. So, ayusan na natin talakayin ito, Sen, eh. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal. Eto na muna. Yung kay Auntie Claire muna, panoorin natin yung sagot niya. Eto, mabangis to eh. Oh. Kita nyo na yung postura. Okay, panoorin natin ha. Okay. Hanggang May, Game. mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays O, ang dami. naideklarang cleared sa illegal drugs. Ang dami nun, mga kapatid. Clear na daw. So, ang dami. Isipin mo, wow, ang galing naman ng mga Pilipino. Ang galing ng mga administrasyon na to. Kaso nga lang, yung mga kapwa Pilipino natin, hindi ho anga-anga na basta na lang maniniwala sa ganyan. Lalo na ho kasi nung sinabi yung flood control tapos nagbaha. Di, wala nang tiwala yung karamihan ng kababayan natin.
Tapos dito sasabihin nyo, clear na. Saang lugar? O, eto na mga kapatid. May we know po kung Ulitin natin ha. Daldal ko Mula kasi. July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Dami. may we know po kung along mga barangay kahit ilan lang po no yung Kahit isa lang. 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Hindi. Dapat may datos na kayo niyan. May mga data na kayo. Magbibigay ka lang kahit isang barangay lang para malaman namin kung clear na talaga. Wala namang problema kung magbibigay ka kung talagang clear naman eh. Natural, ibabalita rin namin, sasabihin namin, oy, alam nyo ba, ang administrasyon ngayon nakagawa ng maganda. Na-clear niya ang 4,000. Ito po ang mga listahan. Oh. Diba? Ngayon, yung mga listahan na yon, yung mga kababayan natin, kung talagang legit sa lugar nila, magko-comment yan at pupusuan ka pa. Diba? Wala namang masama eh. Bakit yung data wala sa'yo? Yung informasyon, yung bla 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 lang sinabi sa'yo, naniwa. Oh, kinonfirm na namin. 4,000. Sige, re-report ko yan. Ganun lang? Ay, hindi gan. Alam nyo mga kapatid, nung ako'y bata pa, ito rin no, naiisip ko nun eh. Sabi ko, bakit kaya parang walang unlad ng ating bansa? Bakit ganun sinasabi nila? Ano naman, okay, pero hindi naman pala okay, no? Kasi ganito pala yung mga nangyayari. Halimbawa, ako presidente, tapos may mga magre-report sa akin. Yung mga pinagkakatiwalaan ko. Kunwari, nagpagawa ako ng tulay sa ganito. Boss, eto na po yung report para sa tulay. O, titignan ko na. Uy, ang ganda nito Oo, mga materyales na ginamit dyan, talagang magaganda, solido. Talagang mabangis yung tulay na yan. Okay na okay yan. Wow, maganda. O, sige, pupunta ko to sa zona. Okay, isa. Ikaw ano naman? Ito ganyan. Nabigyan na namin yung ganito. At talagang pinamudmud na namin ganyan. Yung mga mahirap na kababayan doon, nagkaroon na ng mga bahay-bahay. Pero wala naman pala. O kaya parang tagpi-tagpi lang. Sample lang yun, sample. Ngayon, i-report mo yun sa zona. Halimbawa, sa flood control, para mas malapit, sample. Oy, ganda, may flood control na. Yung mga yon hindi ka binigyan ng resibo. Kung binigyan ka man, talagang peke. O hindi totoo. Basta nilagay lang doon at may pirma ng mga matataas. Halimbawa lang to. Tapos ngayon, sasabihin mo yon. Sasabihin mo, pumalpak. Wala naman palang ganun. Yung flood control, lumubog-lubog, baha-baha pa rin. Pagalitan ninyo yung mga nag-report sa inyo kasi baka hindi totoo yung mga pinagsasabi. Ngayon, ito kay Auntie Claire, hindi naman ho natin sinasabing hindi totoo. Nandoon pa rin yung sige, naniniwala kami. Okay, Auntie Claire, totoo. Pero patingin nga kami, baka nasama yung lugar namin sa wala na talagang mga naggagamit ng illegal powder. Ngayon, ay oo, yung lugar namin, totoo. Nagtabaan na yung mga tao. Mababait na. Si dating ganire, si Juan, si Pedro, si Moises. Itong mga to, wala na talaga, hindi na gumagamit. Ayaw na nila kasi nga ganito, ganyan ang nangyari. Di, yung buong lugar na yun, pupusuan pa yung sinabi mo. Kaso wala kang binanggit. Dapat hihingin mo kasi pupunta ka dyan eh. Magre-report ka dyan, tatanungin ka ng mga kung ano, sino-sino dyan eh. Dapat may datos ka. Yun lang po, di ba? Mahirap ba yun? At pagpatuloy natin Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Ayan na. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. Tama. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Sige po, mamaya ibibigay namin yung exact address. Tapos, meron na ba? Meron na. Kung meron, salamat. Pero sana po, dito pa lang, sinasabi nyo na kung saang lugar. Para yung mga taga-lugar na yon, ganun din, pupusuan ka. Kasi totoo yung sinasabi mo. Wala namang problema eh. Wala namang nagsasabi na mali yung sinabi ni Manang Claire. Ang problema, yung data patingin kami. Baka nandudun nga. Paano malalaman salita ka lang ng salita? Hindi mo pala kinuha yung datos. Hindi po kami galit. Bugso lang po ng damdamin na kailangan malinawan kami sa mga nire-report ninyo.
Kasi nga pakiramdam ng mga kababayan natin, parang nagsisinungaling na tong administrasyon. Kung ano-ano na lang pinagkasabi, magsosona na naman. May nahuling illegal drugs, ibibida na naman. Nahuli sa karagatan, sino yung mga naggumamit nun? Yung mga isda. O kaya naanod. Diba? Dun sa mga nangyari na yon, may nahuli bang mga big boss? Mas grabe, kasi ang daming nahuli, ang daming ano lang ba nahuli doon? May mga penante, pinakita ba? Buti pa si Kibuloy, ipinakita. Buti pa si FPRRD, pinunta nila sa Dahig. Yung mga nag-illegal powder na nahuli, pinakita ba yung mga boss? Wala! Meron? Wala. Wala, diba? Sus! Kaya po, hindi nyo masisisi yung mga kababayan natin kung bakit nagagalit. Uhaw lang po sila sa katotohanan, hindi sila galit. Ang gusto... Galit, hindi sila galit. Bugso lang po pala ng damdamin, yo! Nagtataas tayo ng boses pero hindi ibig sabihin po nilalabanan natin yung gobyerno. Nagsasalita tayo kasi nga po mamamayang Pilipino tayo dito sa bansang to. May sasabihin ka ba ba, Auntie Claire? Tignan natin. Mula July 1, Wala na, mula July 1 na ulit. Panoorin na po natin ito kasi baka may kasunod pa to eh. Okay. Sa Net25 po ito ha. Sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters Yun. na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignments sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Si Auntie Claire na nga lang tinatanong eh. Napakasimple lang ng tanong, hindi naman panggigipit yun. Hindi. Sus, diba? Mga sir. Hindi naman kailangan maging matalino ka para intindihin to ha. Nakatulong tayo sa ganitong lugar na may naipatayong ganire at ganito. Sa ganitong lugar. Ito ang eksaktong address. Kasi totoo. Ngayon kahit totoo, kung wala ka namang resibo, ano yan nire-report mo? Sus ko, nauubos ang pera ng taong bayan. Nasa na yung Maharlikapan, tapos baka uutang na naman. Yung Maharlikapan, ang laki-laki nun, trillion ata yun, hindi billion, tama ba? Correct me if I'm wrong. Kung billion. Tapos yung tinatanong nyo kay VP Sara, 125 million o 130 o 120 million? Million? Billion ang tanong sa inyo. Trillion. Asan na yung pera? Tapos panay kayo Duterte may kasalanan kahit may sagot na ang Duterte doon sa confidential fund. Fuck! Ngayon, nagsasalita kami ng ganito, lumalaban ba kami sa gobyerno? Anong laban natin? Wala naman. Wala tayong laban, hindi tayo nagpe-fake news, hindi natin sila binabatikos. Pambabatikos ba yun? Yung nagsasabi ka ng totoo para makita ng gobyerno, para pag nakita nila, ay ganun ba? Oo, tama yung ginagawa, sinasabi nito. Sige, pag-iigihan pa natin. Mas maganda kasi nakikinig kayo sa taong bayan eh, kasi sa taong bayan kayo kumukuha ng boto, hindi sa kung kani-kanino lang. Palike po ng ating video mga kapatid.